Hanggang saan na nga ba o gaano na ba kalalim ang pagpapahalaga natin sa local Philippine art at sa mga manlilikha nito? Halina't alamin ang namumukod-tanging karanasan ng mga haligi ng local art dito sa Batangas. Samahan ninyo kami patungo sa kanilang mundo sa aming dokumentaryo na pinamagatang Lokal ang Orihinal. First po is your name, tsaka po address po. I'm Virgilio G. Quizon, and my address is 1-66 Quizon Road, Santa Rita, Batangas City, 4200. Ako si Joseph Albao, mula Padagasia, Batangas. Kasi yung art naman, napakalawak niyan. So, every artist, meron silang sarili. Magsisimula ka siyempre, lalo na hindi ka marunong, hindi ka nag-aral muna, mga bata ka, mangungopya ka. Kukopyahin mo muna. Nung high school, ginawa ko parang comics ang Florante at Laura kasi hindi ko masaulo yung Florante at Laura, mas saulado ko pag may visual ka nakikita. So, nung ako'y mag-college, ganun din, nagpipinta pa rin ako. Pero wala pa mga grupo dito. May mga barka-barkada ka, nasama ka sa plein air, ang plein air yung sa labas. Pero talagang, ang gusto ko kasi, ayoko yung talagang akong pintor. Gusto ko, ako magturo. Hindi yung technically, but ang content, ang context. So, pero lagi ako nagpipinta. I started sa manok. Yan, kita yung manok na yun. Naging abstract siya, yun, no? And I started painting portrait. Nagpo-portrait din ako before. Pero ayaw ko nung kasi meron akong laging tinuturo. Learn the basic, master the basic, and break the basic. Ganun kaya nagkaroon from Renaissance period, nagkaroon tayo ng contemporary art. Because of innovation. Ako usually, acrylic ako. Acrylic or acrylic pen ang medium. So, ang kind of artwork usually, yung low brow. Ibig sabihin ng low brow, we have high brow and low brow. Ang low brow, mas madali maintindihan. Ako, simple lang, gusto ko maintindihan nila. Mas maganda, kung pag naintindihan nila, at least nakaka-relay sila sa ginagawa ko. Pero mayroong malalalim, nagawa ko social realism, na ang tao, usually, gumagawa ko ng non-representational. Pag ito, non-representational na ganito. Ibig sabihin, wala ka nakikita kundi lines, form, and color lang. It's abstract. Tell us about art. Ano bang art ko? Sige, ganito na lang. Marami. Kasi ang aking art, dalawa sigurong dimension, tatlo. Unang dimension, partay alien. Unang art ko kasi galing ako sa production team, production design. So production, pag sinabing production design, ito ay tatrabaho, nagdidesenyo ng TV set, television, events, teatro. Tapos hanggang sa ang ginagawa namin doon, stage design, kung ano yung mga kailangan ng director, kung ano kailangan ng movie, yun yung aming pinoprovide. Tapos hanggang sa naging art director ako, mural artist din ako, yun ang hindi ko pinababayaan. Dahil yun yung parang pinaka-specialty ko, mural artist. Tapos art director, pero kaso nga lamang, hindi ako naging masaya doon dahil sa haba ng siguro ilang taon din, pero may nahanap-hanap pa rin ako, no. Tapos hanggang sa nabalita ko yung mga iba naming co-artist o co-art director, nag-aalisa na, ayun pala, dahil sa sahod, dahil meron sila ng nakita o mas mahal nila yung pagpipinta. Parang sabi ko nga kanina, gusto namin magpinta kaysa doon sa mag-direct lang. So ngayon parang, kung ayaw namin boss, talaga kami, gusto namin talaga kami yung artist talaga. So hanggang sa na-discover ko ito, pero late na. So meron akong asawa na noon at anak noon, saka ko siya na-discover yung ganitong Tapos hanggang sa naging visual artist. Uwi ako ng Batangas noon, tapos nagtrabaho ng graphic artist dahil advertising naman ako. Marami naman akong knowledge. Isa sa art ko, graphic design. So isa rin sa minahal ko, nagkakarikature sa computer. Ano pa ba? Dito. Nagpo-portrait din, mano-mano o manual, yung traditional. Tapos, marami.
Tapos actually nagtattoo din nagtattoo din ako. Tapos hanggang sa habang nag-aaral ako ng ganito kasi hindi siya basta-basta pasukin yung ganitong passion kasi ito eh. Kasi sabi ko hindi ko naman ito talaga gagawin trabaho, gusto ko lang maging passion. Pero hindi ko nakakala yung passion ko, binigyan ako ng trabaho. Hanggang sa naging full-time, magkaiba yung yung sideline lang. Kasi una sideline lang eh. Nagpipita-pita lang ako. Pero nung nagkaroon ako ng identity, naging full-time visual artist kung tawagin ako. So pero natutunan ko, ano ba talaga yung art? Kasi nga, sabi ko nga kanina, yung art natin ay hindi lamang para sa iyo o para sa pera kung saan man. Ito ay para ipakilala mo kung sino ka at ano ang silbi, anong role ng artist sa ating industriya o sa ating lipunan. So una, kailangan namin mag-share, kailangan maging teacher, chronicler, marami ito, kailangan namin maging storyteller. At kung ano ang nagaganap, minsan kailangan din namin magkwento kung ano ang nagaganap sa panahon ngayon, kung ano ang kailangan ng industriya para tayo umunlad ng ating bayan. So, ang sa tingin ko, art is pagkukwento kung ano ang meron tayo ngayon at anong kailangan natin ngayon. So matotal, yung art para sa akin, ito yung the way of life. Ayun. Materials ko, una, master ko yung acrylic, Pero sa ngayon, mas mahal ko si oil. So, siguro dahil sa lambot, mas malambot siya. Ito nga lang siya, hindi siya lang texturized. Pero mas mas naging mahal ko yung texturized, yung tinatawag naming impasto technique, Sorry puyat, nakakalimutan ko sa mga time. So, impasto technique, ito yung parang meron siyang depth, sa canvas. So, makapapansin niyo yung thickness niya, mas makapal. Pero yan, puro oil yan. Unlike dito, flat, So, oil ang aking sa ngayon, ginagamit. Oil paint base. But being an artist, nagkaroon ako ng local dito sa Batangas ng Eminent Award, Batangas Province. And I received 3 presidential award, indirectly. In 2004, na-receive ko yung tinatawag nating Banaag Award for helping communities in Europe and in the Philippines and promoting art and talents of Filipinos. So in 2006, na-receive naman nung founded association ko na ALAE, Germany, ng lingkod sa kapwa Philippine Award, Linkapil Award. Yun naman philanthropy. Sa pagtulong namin sa mga kababayan nating mahihirap dito. So, before, nung magka-Yolanda noon, nagaling ko Yolanda, pinondohan namin ng cooperative na 1 milyon, yung parang ganun. Hindi lang yun. Nagpatayo kami mga schools dito. So, latest is 2021 kay President Duterte na kung Pilipino ang naka-receive ng award na ako naman ang founder at managing director because of helping artists and promoting art, pure Filipino talent worldwide. Yung mga Eminent Award, binigay sa akin ng Gobernador ng Batangas dahil sa pagtulong ko rin sa pagpapalaganap ng kultura at sining ng ating probinsya. Yung namang Continental Award, ganun din, puro in connection lahat yan sa sining at kultura. Una, itong siguro sa latest na lang, Batangan Awardee po ako. Ito aking trophy. Ayan, Batangan Awardee. Batangan Awardee, didiscuss ko pa, hindi na. Ang Batangan Awardee parang dangal ng dangal ng Batangas Artist Award para sa sining visual. Ayun. Ito yung parang hinihirang kung sino yung malaki yung naiambag sa industriya ng sining. Pero kailangan meron kang ambag do sa lipunan. So, hindi lang siya parang magaling ka lang. So, malaki dapat ang ambag mo sa lipunan ng Batangas. Tapos, marami ito SM Award, yan? May SM, may City, may Art Award, Hindi ko tanda, 2023 yata yun, 2022. Tapos, sa national competition naman, ito yung marami ko, national competition,
si GSIS National Competition, nandun sa ano yung pesa ko sa loob. Ano yun, ano yung tawag dito? Non-representative. Tanda mo, non-representative. Tapos yung isa naman, si PCSO, finalist din. Kasi finalist, sa libo-libo, makapasok ka sa 20 o 10, napaka-ano na. Pero ang hadlang dalawang namin, hindi naman talaga makapasok. Makasali lang, okay na kami. Kaso nga lang, yun nga lang sinuswerte. Nakakainis. Joke lang. Hindi na sinasabi ko lagi pag ako nagre-lecture na every artwork is unique and every artist is unique. Wala namang naiba diyan eh. Yung, siguro nakikita nyo yan. Iba't iba siyang klase. So, iba't iba yung uniqueness nyo makikita. Ngayon, ang mahalaga kasi doon is kung anong nasa puso mo, naiilagay mo doon, naiipinta mo. Yun ang pinaka talaga sa akin unique. Kung anong, hindi lang ang concept, kasi you have to conceptualize. Ang conceptualization is you make drawing in your mind. Then putting a narrative, ang pagkukwento sa composition, doon ka na mag-i-sketch. So habang nag-i-sketch ka na at na may kwento ka na tungkol sa iyong sarili, nasama siya doon, in which kasama ang puso at kaluluwa. Yun ang talagang unique. Pag nakita ng viewer at nakarelay ang viewer doon sa message mong pinakita. Kasi, ba't ka ba nagkukan, ba't ka ba nag-exhibit? Not just for us. Ako kasi, pag ako nagpipinta, hindi para sa sarili ko. Gusto ko ipakita sa mga tao yung nasa puso ko. At pag yun naunawaan nila, masaya na ako doon. Siguro sa in terms doon sa identity, siguro mapapasin mo yung parang konektado yung mga flowers ko. Kung sa babae kasi dalawa, yung pangalan ng babae ko si Bella. Bella, hindi sa social time Bella Bisaya time ng Bilya. Kasi nanay ko Bilya. Bagit ng mga tita ko doon si Bella Bisaya ka lang ko yun eh. Yeah, Bella. Kaya pangalan ng mga ginagawa kong babae. Ito ay parang in-recognize ko yung mga babae. Yung mga babae ko hindi chicks na yung mga babaeng mga kamag-anak ko nag-alaga sa akin. Siyempre, kasama na rin sa aking asawa doon. So, naka-dedicate yung aking mga babae sa mga titas ko na nag-alaga sa akin at saka sa aking asawa. Kasi ako ay lolas boy din. So, lahat ng akin sigurong mas malapit sa akin, puro babae. So, hindi dahil sa babaero So, ngayon, sa pinagkaibang akin, mapapasin ninyo, konektado yung mga flowers doon sa buhok ng babae. Parang festivity of anong tawag ito yung pagkababae? Ano yun? Feminine, festivity of feminine, feminist. Pero hindi ako feminist Hindi ako feminist. Yun. Tapos, pangalawa, impasto technique. Pangatlo, kulay. May sarili akong kulay. Yun yung tinuturo ko. Mayroon akong loud, pero subdued pa rin. May loud. Ang hirap intindihin. Loud, pero subdued. So, medyo mahirap sa intindihin. Meron kang mapapansin kulay, lalo punta ka doon sa kabila, loud. So, ang pinaaral namin dito, hindi. Subdued ang kulay. So, although makulay, pero kailangan tahimik. So, maaaring siguro, yun ang pinagkaiba ko pa. Tapos, meron akong skin tone na iba-iba. Medyo nagigilin, nagbubulo. Pwede yan. May sapagka tayo. Nandun sa taas, Ayun. Actually, yun ang una ko. Diyan ako nakilala ng una. Kaya hindi ko sa binibenta. Yan, nasa likod nyo. So, medyo nagbubulo, green, nagbubulo. So, yun yung mga pinapanalo ko dati nung sa contest. Kaya ako nananalo dahil sa libo-libo, siguro, yun ang sa libo-libo sumasali, yun yung kakaibahan ko, yung skin tone. Hanggang sa medyo nag-aalis ako. Pero may lumalabas ako minsan, medyo nagbubulo pa rin. Tapos, ang pinaka siguro kakaiba ko, dahil kaya nakakabenta, dahil nga akong dalawang tema, yung mga girls tungkol sa power ng mga babae, tapos sa love, romanticism, at ang isa ng mga aking tema ay sa social realism. Ito yung mga parang ang tinatalakay ko dito, yung pamumuhay ng mga Pilipino. Kung anong meron talaga dito sa atin, parang ang misa ng piyesa ko, social realism o social surrealism. So, pag social, ang binabanggit natin dito, ang inaaral natin dito, ang sinushow natin dito, yung buhay ng mga Pilipino, ng tao. Ang surrealism naman, parang isang bagay na hindi makatotohanan. Pero nagbubuo namin mga artist doon sa isang obra na papagsama namin.
although ito ay contradiction, yung pyesa. So, ang tema ko doon ay dinidiscuss ko dito yung pamumuhay ng mga Pilipino in social surrealism. No? Surreal sa surreal. May mga elements ako dito na tinatalakay dito kung ano yung mga tama sa paningin natin, pero ang katotohanan ni mali. Ito yung minsan napapansin ninyo na contradictory ito ng ating nakita ng anyong pyesa sa akin, pero ang kahulugan pala nito ay kabalintunaan ng inyong naiisip. May ganun po akong pyesa. Kala mo aesthetic lang, pero yung meaning nito, kabaligtaran. So, yung parang tinatawag naming juxtaposition art. Juxtapose, parang pinagsasama yung bagay na hindi, sa tingin mo, hindi pwede palang pagsamahin. Pero pag pinisama ko sa obra ko, lumalabas yung ganong idea. So, isa pa, ito yung eye-opener na gusto ko sa maging eye-opener na tayong mga Pilipino, sinasabi natin Pilipino tayo, pero ano yung ating tinatangkilik. So, mapapansin niyo lalo na sa solo show ko, mas malalim yon. Pero in romanticism, o aesthetic figure, o aesthetic picture, yon. Pero yung meaning niya, deep. Ito courses. Dahil kailangan kong malaman yung tamang pagtitimpla ng kulay. Ito courses in online din sa mga master sa stage. Pero usually, I don't have any formal training. Ako mismo ang nag-aral. Well, hindi ako academic, pero I know yung mga elements ng art na dapat nandoon siya. Because I'm an art critic. Third year college lang ang aking I took third year college fine arts in Batangas State University. Pero before fine arts, nag-drafting muna ako. Pagkatapos, self-study na. Marami akong problema sa mga magulang ng mga gustong magpinta. Dahil sasabihin nila, ay, magugutom lang ang aking anak dito. Hindi kayo magkakapera diya. So, akala nila pagpipintay nagawa ng tarpaulin. Kasi nung araw, gagawa ka ng signboard. Akala nila ganon. So, nasa isip lagi nila na, hindi ka mabubuhay. Diyan. Isang napalaki talagang hindrance. So, isa ko pang is, paano makikilala ng ibang bansa yung ating sining at kultura. Yun ang hanggang ngayon ginagawa ko pa through exhibition different parts of the world. Pero, ang mga challenges na nakikita kung paano ko tutulungan yung mga artist ng Pilipinas. Kung paano ko sila matuturuan ng tamang pagpipinta, tamang paglalagay ng kaluluwa. Kasi there was a time when I was in Europe, may dinala akong grupo na magagaling technically. Sinasampin na sa mga sikat yun. Sam, lagyan mo ng kaluluwa yung painting. Sir, paano po? Hindi ako artist, kung artist, lagyan mo yan. Walang kaluluwa. You are very good technically. Pero, mas gaganda kung may kaluluwa. So, these are challenges. Paano ko siya paano ko matutulungan yung isang self-taught artist? Kasi self-taught artist, marami kasi, pag marunong sila technically, hindi na sila nag-aaral. Ano ba ang history ng art? Saan ba ito nanggaling? Kasi pag alam mo yun, mas magaganda ang kalalabasan ng trabaho. Okay. Siguro doon sa panahon ng nagsisimula pa lang. Una, bata pa nga lang ako, ayaw na nga nila ng mag-drawing ako. Ang challenge sa mga bata, kaya malapit ang loob ko sa mga nag-aaral pa lang ng mga bata. Hanggang ngayon, hindi ko binibitawan pag tuturo pa rin ako. Kasi nung anong araw, ako lang, kuya, kung alam niyo ito, ang nagdodolaw yung bata. So, natural, ang nagdodolaw yung sa paddle, pagalitan ka ng nanay mo, mga tiyahin ko. Nagdodolaw yung sa paddle, wala akong papel eh. Ngayon, hindi naman ako binibili ng papel. Ang papel ko, ginto. Kasi nga, nag-aaral naman ako sa Bulacan noon. Ay aking tita ng stricto. So, pinaka-biggest challenge ko siguro, hindi ko alam na artist ako. Hindi ko alam yung mga time na artist, kung ano yung pusong artist ganun. Nagdodrawing ko sa pader. Pag nagdrawing ka kasi sa likod ng notebook mo, papalayin ako doon. Take note. Pag inulit mo yon, may bidang. Para kaming nasa military, 5 muna sa una. Pag inulit mo yon, 10 na. Ang pinaka-masarap doon, ikaw nagbibilang habang namamalo. Pag kayo, siyempre, hikdik ka, bata ka, gano'n ka. Nasa porda, isa na lang. Hindi mo mabigkas dahil sobrang hikdi mo. Uulitin yon. So, gano'n. So, ngayon, ang mangyayari, hindi mo na uulitin mag-drawing.
So, yung parang pinipigilan nila ako mag-drawing talaga. Kaso nga lamang, hindi ko nga alam bakit nga nag-iisa-isa ako sa pamilyang nagdo-drawing. Nag-iisa-isa ako eh. So, hindi nila maintindihan, ano ba yung ginagawa mo? Ngayon, naintindihan nila na parang ito yung magaling mag-drawing na ganyan, ganun daw, ganun. Walang pera dyan. So, yun, pinaka-biggest challenges ko ay magtago sa mga tita ko na marunong, na gusto ko yung art. Pangalawa, nung nagtrabaho na kami, itutuloy ko pa ba yung art ko? O dahil wala naman, alam kong wala naman talaga, mahirap talaga kumita ng pera nung araw talaga dito sa art. Kaso nga lamang, hindi talaga ito sa pagkita eh. So, more in passion to. Pero paano kumita? Through my extra skills na, kasi advertising nga yung inaral ko nga, although hindi ako natapos, pero dahil nga advertising is, student, marami akong knowledge through digital at saka, manual, traditional. So, yun, nag-art shop ako. Pero, tinuloy ko yung art ko kahit na alam kong walang future. Sa totoo lang, yun ang alam ko. Kasi wala akong kakilala dito sa Batangas, kahit isa, na alam mo yung nagpatunay na ang art ay may pera. Tapos wala pa kami grupo dito noon dati. Hindi ko nakilala namin sila, yung mga taga-Batangas, hindi ko pakilala yan. Doon kami nagkita-kilala sa, sa Manila na kami kita-kita eh. Hanggang sa nakilala ko yung mga taga-UP Diliman, siya yung nagpaliwanag sa akin na may pera dito, tol. Tapos siya yung nagpasok sa akin sa GMA, sa production, sa ABS, ganun. Hanggang sa nakatawid ako sa ganito. So, doon ko nakita na may pera pala kahit hindi fine arts, basta magsisipag ka lang. Basta maniwala ka na ulad ka, magmamanifest yan. So nagawa namin. Kahit paano hindi ko sinabing successful na ako, kahit paano meron. Napakala na impluensya niya because nabuksan tayo sa labas ng Pilipinas. Nakarating tayo sa labas ng Pilipinas. Nitong ka-exhibit lang sa Paris. This year, and last year, galing na yung mga artist natin sa Paris, sa Germany, sa the Netherlands, at sa Morocco. First ever, Asia na nag-exhibit doon sa pinakasikat na gallery sa Morocco. Filipino yun. So, nanggaling sila. This is North Africa. Now, may aalis na may ginawang exhibition sa South Africa naman. First ever din na mag-exhibit sa Javits Art Center, University of Pretoria. May lecture pa sila sa university. Napakaling bagay sa atin yun. Like, when we were in Morocco, we have lecture in international school. So, yung papag-lecturing kanila is malaking bagay sa atin. Yung ibig sabihin, nire-recognize nila ang alam mo at ang pagiging Filipino mo. Wala siyang boundaries. Wala eh. Wala akong share sa'yo. Wala akong formal training sa ganitong, ako lang talaga, YouTube. YouTube University siguro. Pero nung time namin, ang hirap kasi mag-internet pa nung dati. Hindi pa ganun kaganda ang internet. YouTube, student. Formal training, wala. Kaya nga sabi ko sa kanila, iba yung panahon nyo ngayon, may bridge na. Kami naggawa ng platform. Ngayon kami wala. Kami napag-testingan. Hindi ko ba sagot yan? So wala akong formal training. Siguro yung art ko ngayon, masasabi ko na hindi ito basta lamang aesthetic art na pwede mo isabit. Kasi lahat ng aking art may naratibo. Yung narrative ko, yun yung buhay ko. Kahit yung mga hindi ko literal na ako yon, pero nakaka-relate ako dahil napagdaanan ko yung part na pinipinta ko. So yung mga tinuturo ko din, ito ay base din sa experience ko ng kung sino ako noon at kung sino ako ngayon, yun naman yung pinipinta ko. Lahat ng ito ay may naratibo at yung naratibong ito ay buhay ko. Nakaka-apekto? Ayun na nga, kasi nakaka-apekto, hindi ako yung kung sumusugal lang ako dahil passion ko lang talaga ito, dahil lang gusto ko lang ipinta. Yung kung ano yung buhay ko lang talaga. Ang hirap kasing ikuno na what way, kasi artist ang tanongin ninyo kung anong ginawa ko sa kanila. Ginawa ko silang tunay na artist at pinayaman ko sila. So, yung giving back kasi lagi ko sinasabi na helping people is a responsibility of everyone. But it remains a personal choice. Personal choice lagi yan. Ako yun ang aking talagang motto since then. Pag ako'y tumulong, wala kang utang na loob sa akin. Dahil bago ko kayo tulungan, nagtatanong ako sa isip ko kung kayo tutulungan ko o hindi. Until now, nile-lecture ko kasi mga very emotional mga artist pag yung natulungan ako, tinulungan ko naman, hindi naman sumama yan. Kasi marami yan. Kasi
every now and then, gumagawa ako ng fundraising para sa mga nabagyuhan. So, yung mga nakasabi ng artist, kung minsan hindi nagbibigay ng artworks, hindi mo talaga hinihingi yun. Hindi nagsusubmit. Sa akin, okay lang kung hindi ko mag-submit. Walang marinig sa yung ibang artist, yung mga yun, natulungan. Sabi ko, basta kayo tumulong sa tao. Huwag kayong magsasabi na ito yung may utang na loob at sasakata ang puso nyo. Yung respeto na lang. Dahil ako, pag sumikat ka, kahit hindi mo sabihin sa mga ibang tao na ako'y nakatulong, alam ko sa puso ko na ako'y nakatulong, tama na yan. Yun nga. Una, hindi ko alam na nagtuturo ako. Kumukuha lang ako, kasi nasa production design kami dati noon, kumukuha lang ako ng mga tao para turuan, o gawin mo yan, sige, lagarin mo to. O sige, marunong ako magpita, punta ka dito, tutulungan kita. So, eventually, hindi ko na mamalaya, nagtuturo na pala ako. Tapos hanggang sa lumipat ako sa ganito, kumuha ako ng apprentice, hindi ko rin namalaya, nagtuturo na rin ako. Hanggang sa nakabuo ako ng pagkakabuhayan, parang baga nabuhay yung may pera sa art pala. So, ayun yung naipasa ko sa karamihan doon sa mga nag-apprentice ko, lalo na doon sa mga naturuan ko. Kasi bukod sa apprentice, nagtuturo ako, tapos pag meron ako, katulad nila, nagsimula sila sa turo muna hanggang sa naging apprentice na. So, parang pinakita ko na may buhay dito. O, katulad nila, madalas ang iba, hindi na nakakapasok, pero kita ko may talento, nagiging hanap buhay. Pero hindi ko sinabing may pera dito talaga. Ang gusto ko muna, passion muna. Pero eventually, nagtuturo kami, talaga, katulad nung pagtuturo ng maging eye-opener, talaga yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Kung ano talaga ang totohanan. So, hindi ako anti-government, pero balanse lang tayo. Kumbaga, eye-opener tayo kung ano talaga yung art, ang silbi ng art para sa lipunan. Tapos, eventually nga, nakabuo ako ng 4 na grupo. So, hindi ko namamalayan, dumaan sa naging daang miyembro na yung aming member. Yun. Pero hanggang sa nagkaroon kami screening, medyo bumaba yung number nun. Ayun. Tapos nagbibigay kami ng mga libreng turo, kadalasan, elementary, high school. Yan. Kapag talaga kaya ng oras. Pero minsan may nanghihingi talaga ng oras sa amin. So, ang tawag na doon, workshop. Ayun yung nagiging ambag namin sa lipunan. Tapos, isa pa, ang pinagmamalaki din namin doon, yung art namin, kasi marami na kami, naglulusad kami ng mga art for a cause, art for a cause sa mga nagkaroon ng kasakit o doon sa mga nasalanta, yung proceeds na mabebentahan namin mapupunta doon sa aming beneficiary. Actually, meron kami sa ongoing sa heart center din. So, meron yung part noon mapupunta sa beneficiaries. Yun yung natulong namin sa lipunan. Binigyan naman sa atin ito ng libre. Yun naman lagi ko sinasabi sa kanila, may mga estudyante ako ngayon matatanda na. Dati bata pa ngayon matatanda na, nagkaroon ng asawa na. So, naging full-time na sila. So, ganoon lang din. Kasi dati noon nga, dahil nga wala nagtuturo sa akin ng art, ayaw ko na ikwenta kung bakit. Siguro dahil panahon namin dati nung pag sinabing artist ka, kalabang ka. Dahil maliit lang ang industriya namin, so maliit din lang yung aming pagkita. Limitado ang pagkita. Kaya pag sinabing artist ka, hindi i-share sa yung knowledge. So, ang balik ko doon, hindi ko to binalik katulad ng ginawa nila sa akin. So, sa halip nagparami ako at nagbigay ako ng knowledge ng libre. Dahil sabi ko nga, sa totoo lang, naniniwala naman tayo sa Diyos. Ito, binigay sa atin to ng libre. Ba't hindi mo ibalik to ng libre din? Tapos, halapan mo din kung anong silbi talaga ng art mo. At, isa pa, sabi ko sa kanila, yung art tools lang ito. Hindi ito yung para magpayaman ka, hindi lang ito para magyabang ka kung sino ka ngayon. Ang tanong lang, yung art, naging tools lang ito para paalala sa akin ng Diyos kung sino talaga ako at anong silbi ko dito sa mundo. Magtulungan tayo. Magtulungan kayo mga artist. Yung unang simple, ito pinakasimple na nangyayari. Magkaibigan kayo pareho ko yung artista. Ito magtatanong. Ikaw magtatanong sa kanya. Sasabihin nito, uy, okay na ba to? Sasabihin mo naman, oo. Ang galing nga eh. Pagtali ko dito, mali ang ilaw niya. So, hindi mo masabing diretso, di ba? Tapos, halimbawa, pag sinabi naman ito, pare, mali ang ilaw mo eh. Pagtali ko ng isa, akala mo galing na galing. So, tanggapin ninyo kung anong sinasabi sa inyo. Pinakamahalaga yon. Kadalawa, practice. Mag-practice.
Patatlo, attitude. Paapat, professionalism. Yun lang. At magiging matagumpay kayo sa inyong sa inaharap. At sa mga susunod pa na gustong pumunta sa larangang ito. Dahil napakalawak ng ating market. Magturo kayo. Kasi nung ako'y nagtuturo nung araw, kakunti ang mga nabili. Kaya nakakagalit kung isang artist sa resulutan. Huwag niyong turuan yung matatanda. Huli na yan. We teach the yappies, young professional. Kasi sila ang marami. At sila ang mahaba pa ang ikabubuhay sa mundo. Targetin natin, magbigay ka ng free lecture, meron ang dadamot. Ako, libre materials, libre merienda. So, ibalik din ninyo, kung ikay natulungan ko, tulungan mo ang isa. At pag nakatulong ka sa bawat isa, dadami tayo, tutulungan at gagandang buhay natin. Mas maganda kasi tulungan natin yung sarili nating sining, sarili nating mga artist, no. Kwento lang ito. Marami kasing mga sabi ko kanina, sabi mo kayo, sabi natin Pilipino tayo, pero ang ating na-practice, ang ating binibili, ang ating sinusuportahan, ang ating lifestyle, pinakita natin ay gawang ibang bansa. So lalo na sa art din, ano. So pag sinabi natin ano suot ko ganito, ang binili ko to sa urig to. Parang sikat tayo. Pero hindi natin namamalayan, sasabihin mo Pilipino ka, pero hindi ko sumusuporta. So pag tinulungan mo ang kahit anong classic artist, alam mo yung mga nagagawa ng basket, artist pa rin yan eh. Nagagawa ng mga bass, artist pa rin yan. So yung pagtulong mo sa ilang maliit na bagay na yun, para mo na rin tulungan malaki ang ating bayan. Dahil uulad ng ang ating ekonomiya. So ganun din sa mga artist. Dahil ang mga artist kadalasan, nagpipinta sila tumitigil sila sa pagpipinta sa halip na makatulong dahil tumitigil na sila at dahil alam nila na walang pera dito sa art. Pero kung kagaya ninyo, susuportahan ninyo unti-unti kahit sa maliit na bagay yung mga ito, eh, ang artist magaan yan, tutulong sa bayan ng sapat o mas malawig pa. Pero items malaki yung malaking pwede mo i-ambag kasi artist din ang yung nagpapaganda o nag-iisip ng ideya paano pa ulit. Kadalasan nag-iimbento kung ano ang maitutulong sa ating industriya. Kasi yun, yung aking pwede kong ma-share dyan. Tungkol naman sa art ng sining na local ng art nga, tangkalikin natin ang sarili nating atin dahil ito yung makapagpaulad sa ating ekonomiya. Po, i-describe po yung Philippine appreciation po ng mga Pilipino po ngayon po. Okay naman ang appreciation comparing 20 to 30 years ago kasi ang nakita ko local when I was training trainers, yung mga MAPI teachers, yung mga tinatanong ko nga sa kanila. So, grade 1 to grade 6, ano ba ang tatlong mahalaga nating dala sa eskwela? Papel, lapis, at Crayola. 6 na taon yan. Nung tayo nag-aaral, nalaman ba natin na yung ating ginawa landscape, seascape, realism? Wala. Hindi na ituro ng teacher natin. Why? Dahil sabi sa mga teacher, sir, paano po hindi man talaga ako sa MAPI, nung walang MAPI, ako kinuha ng principal, ikaw magturo niyan. Even though it's your very own responsibility to research. Ano yung tuturo mo yung galing sa DepEd? Pag yun, kulang lang kasi nagbibigay nga kami ng dibilong sa mga school dahil kulang nga ang turo ng DepEd eh. Kasi wala mga expert na nagtuturo kundi mga teachers na nakatapos ng MAPE. Wala talagang pintor. Wala talagang art critic na tuturo. Dahil yun ang linya nila. Na hindi mo naman pwedeng dapat nag-aaral ka kasi yun ang linya nila eh. Sa amin, kung minsan, pag nagtuturo nga kami ng paggamit ng pastel, sa oil pastel, gugulat sila, pinuputol namin ng pastel. Ay mga bata na iyak minsan. Mamumura daw sila ng kanilang magulang at saka teacher. Hindi mo magagamit yung pastel pag hindi mo siya pinutol. At pinakita namin yung technique ng paggamit. So, ganun yun.